Focus in one, kare-kare lang ang tinda mga kanegosyo. Wala nang ibang ulam, kare-kare lang. Mas kumikita pa yan kaysa sa karinderyang maraming paninda. Eto, kung nagsisimula ka palang magnegosyo, tapusin mo tong video ko. Or kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki yung negosyo mo. Sigurado marami kang matututunan dito mga kanegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang hindi networking tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Focus in one, kare-kare lang mga kanegosyo. Mas kumikita pa yan kesa sa karinderya. Kwento ko lang mga kanegosyo. Noong 2020, nung nagkaroon ng pandemic, 95% ng negosyo na nakapaligid sa school, puro nag-close. Halos 2 years din kasi na online class yung mga school. So wala talagang wipe out ang customer, wala talaga, as in zero minsan. Pero naitawid ko pa yung, at isa na yung sari-sari store ko na lugi doon mga kanegosyo. Pero naitawid ko pa yung negosyo ko hanggang 2021. Pero hindi na talaga kaya at nagdesisyon na akong i-close or isarado na yung negosyo kong sari-sari store. Naitayo ko yung sari-sari store ko mga kanegosyo malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng Marketing Management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Isa sa mga natutunan ko sa pagsasari-sari store mga kanegosyo, walang focus in one, hindi may scale up sa level 2 business model ang negosyong sari-sari store. Bakit? Una, hindi ikaw may-ari ng produkto, nire-resell mo lang yung mga brand or mga product na pinapamili mo. Pangatlo, sobrang daling magbukas ng negosyong sari-sari store. Bakit sari-sari store yung negosyong tinayo ko? Hindi kasi ako marunong magluto. Tapos ang purpose ko lang nun talaga matuto sa pagninegosyo. Kasi from corporate ako, nagtatrabaho ako as a sales, nag-resign ako kasi gusto ko talaga pasukin yung mundo ng pagninegosyo para matuto. So, parang stepping stone ko yung sari-sari store. Sige, sari-sari store na lang. Eventually, alam ko naman kasi na makakaranas din ako ng pagkalugi sa pagninegosyo. So, napag-desisyonan ko, sari-sari store na lang. At yung sari-sari store ko mga kanegosyo, naging tambayan yun ng college student. At nagkaroon ako ng community pinaglilingkuran. Pero hindi ko nga lang may scale up yung negosyo ko. Hindi ko ma-applyan ng franchising, distribution, manpower, software, licensing. Isa lang dyan platform business model. Ang negosyong kare-kare lang yung tinda mga kanegosyo, mas kumikita pa yan kaysa sa karinderya na maraming paninda. Kasi nakapokus ka lang sa isa Una, yung marketing mo, hindi ka hirap ma-identify ng customer mo kung ano ba yung tinitinda mo. Halimbawa, magpapagawa ka ng tarpaulin, kasama yan sa marketing material sa pagninegosyo. Nakalagay sa tarpaulin mo, may kare-kare, may dinuguan, may sisig, may lechong kawali, daming ulam. Pati yung nakakita ng tarpaulin mo na mga customer mo, nahihirapan, ano ba tong tinitinda na ito? Ang dami. Sabihin na natin lahat masarap. Walang problema. Kaso sobrang advantage kapag nakapokus ka lang sa isa mga kanegosyo. Ganon din ang mga customer. Kahit sabihin mong isang beses lang bumili ng kare-kare sa'yo yan, isang linggo, every time naman silang makakaisip na kumain ng kare-kare, ikaw maiisip nilang pagbilhan. Ang importante sa negosyo yung repeat customer. Hindi lang yung isang customer lang bibili ngayon. Wala na. Hintay ka uli ng bagong customer.
Ano pa isa pa sa mga advantage niya mga kanegosyo, hindi ka hirap sa inventory. Kasi yan at yan lang ang ititinda mo. At eventually mapapasarap, mape-perfect at mape-perfect mo nga din yung lasa niyan. Araw-arawin mo ba naman yung luto ng kare-kare? Di ba ka magsawa yung customer? Hindi magtinda ka MWF, tapos Saturday, sarado ka ng Tuesday, Thursday, Sunday. Pero kare-kare pa rin. Boss Jepoy, may naghahanap ng sisig. Ituro mo sa ibang karinderya. Sabihin mo, kare-kare lang ang tinda mo dito. Mga kanegosyo, pag nalugi ka, hindi naman pera ng customer mo yung malulugi. Minsan mga customer, pahamak yan eh. Hindi pala minsan madalas. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo, mga kanegosyo, sikapin mo mag-focus in one dahil maraming advantage yan. Hanapin yung community ng mayaman, i-scale up sa level 2 business model yan, negosyo mo. Isa lang sa mga babanggitin ko, isa lang sa franchising, mamimili ka lang distribution, manpower, software, licensing. Kapag kumikita ng negosyo mong kare-kare mga kanegosyo, isipin mo na paano i-scale up yan, pero focus pa rin sa kare-kare. Brandingan mo yan, lagyan mo ng Jepoy kare-kare, at ipa-franchise mo mga kanegosyo. Yes, kailangan mo ng pera para sa pag-asikaso ng documents sa franchising. Pero focus in one pa rin. Ang nagbago lang yung business model sa franchising. In-applyan mo siya ng franchising business model. Doon ka tunay nakikita mga kanegosyo. At kung umabot ka man sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to. Comment mo lang sa baba, sabihin mo mga kanegosyo, kare-kare. At bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.